Good morning! Pwede po bang imbitahan ang bawat isa na tumayo? Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Everybody say again, everybody say hallelujah! Yes. And to all our brethren from all over the world, in behalf of CIY Main and the CIY Main congregation, kami po ay bumabati to all our brethren from all over the world, a blessed and an unshakable Sunday to everyone. Again, let us say, praise the Lord! Praise the Lord! At pakisabi po sa iyong katabi, ako handa na. Ikaw, handa ka na ba? Yes, as we are all ready, let us open our Bibles in the book of Psalms, chapter 108, verses 1 to 5. Aklat ng mga awit, kabanatang 108, mula sa unang talata hanggang sa ikalimang talata. And we are going to read from the English Standard Version. Since 5 lamang po ito, sabayan tayong magbabasa from verse 1 up to verse 5. Again, that's 108 verses 1 to 5. Brethren, be ready. Verse 1. My heart is steadfast, O God. I will sing and make melody with all my being. Awake, O harp and lyre. I will awake the dawn. Verse 3. I will give thanks to you, O Lord, among the peoples. I will sing praises among the nations. Verse 4. For your steadfast love is great above the heavens. Your faithfulness reaches to the clouds. Verse 5. Be exalted, O God, above the heavens. Let your glory be over all the earth. God bless the reading of His word. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoong Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, amin po, O Diyos, binubuksan ang aming mga puso sa iyong banal na harapan sa oras na ito. Panginoon Diyos, inilalahad po namin sa iyong banal na harapan ang aming kagalakan dahil kasama namin ang iyong presensya. Amin pong inilalahad sa iyong banal na harapan ang kapayapaan, O Diyos, na hindi kayang abutin ng aming mga kaisipan dahil ikaw ang nangunguna sa bawat isa sa amin. Panginoong Diyos, sa oras din pong ito, aming inilalahad sa iyong banal na harapan ang paghingi namin ng mga kapatawaran sa mga kasalanang aming nagawa, naisip at nasalita, kumatagpo. At amin din pong idinadalangin, Panginoong Diyos, ang bawat isang tatayo dito sa harapan, ang mga aawit, ang mga tutugtog, ang iyong anak na mga ngaral ng iyong banal na salita. Dalangin po namin your fresh anointing for everyone, O God, for every one of us. Let everything be done in accordance to your will, in accordance to your plan, in accordance to your purpose, and for the glory of your name. Hayaan mo na ang mga salitang lalabas sa kanilang mga bibig ay yun lamang, O Diyos, na nilayon mo na aming marinig. Yung mga nilayon mo na aming matanggap sa oras na ito. Uuwi kami at ang bawat isa uuwi, O Diyos, na pinagpala, dala-dala ang iyong magandang balita na iyong inihanda sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, O Diyos, sa katotohanan ng iyong presensya. Maraming salamat, O Diyos, for the covering of the blood of Jesus upon every square inch of this place, upon every soul who are present here today. Lord, we declare your victory. We bring you back all honor, all glory and praises in the name of our Lord Jesus Christ. Everybody say, amen and amen. Come on, church, after giving thanks to our God and King, let's give Him praise this morning. Hallelujah! We lift your name, O Jesus! Come on, sing this with us. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Come on, sing it one more time. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. For the last Praise the time. Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
finding a place to hide this weary soul, this bag of bones. And I'll try with all my might, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting, a vagabond. Just when I ran out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Lord, I cannot deny what I see. Got no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. So long to my old friends. Burden and bitterness, you can just keep it moving, but you're not welcome here. Yeah. But now till I walk the streets of gold, I'll sing of how you saved my soul. This wayward son has found his way back home. Come on, sing together. You pick me up, you turn me around, you place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master. Come on, he picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God, I thank God. Come on, give him praise. Let's declare. Hell lost another one. I am free. I am free. I am free. Hell lost another one. I am free. I am free. Come on, church, let's shout it out. I am free. Hell lost another one. I am free. I am free. I am free. Hell lost another one. I am free. I am Come on, free. let's rejoice. I am free. free. Hell lost another one. I am free. I am free. Yes, I am free. Hell lost another one. I am free. I am free. You pick me up, you turn me around, you place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank he picked me up, he picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Oh, I thank God. Oh, we thank you, Jesus. Let's give him praise for the last time. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath that has breath praise
let's lift up our hands and just worship Him in this place. We thank you, Lord. Our hearts are open and we are ready, O Lord. We want to give you praise. Give what is due to you, O Lord, for all the things that you have done in our lives. That you saw us through the seasons of our lives, O God. And you have been faithful, O God, because you love us, and we thank you, Lord. Truly no one is like you, Lord. Walang katulad mo, binago mo ang himig ng puso ko. Noon, ngayon at magpakailan pa man, O Diyos, walang katulad mo. Walang katulad mo. Binago mo ang himig ng puso ko. Noon, ngayon at magpakailan pa man, O Diyos, walang katulad mo. Minsan pa, walang katulad mo. Walang katulad mo. Binago mo ang himig ng puso ko. Noon, ngayon at magpakailan pa man, O Diyos, walang katulad mo. Ang awa mo ay walang hanggan. Ang buhay ay nanggagaling sa'yo. Sa bisig mo ay ligtas kailanman. Walang katulad mo. Walang katulad mo. Binago mo ang himig ng puso ko. Noon, ngayon at magpakailan pa man, O Diyos, walang katulad. Awitin natin muli, walang katulad mo. Walang katulad mo. Binago mo ang himig ng puso ko. Noon, ngayon at magpakailan pa man, O Diyos, walang katulad mo. Walang katulad. Walang katulad mo. Binago mo ang himig ng puso ko. Noon, ngayon at magpakailan pa man, O Diyos, walang katulad. Walang katulad
buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng buntong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglad. Kaya sa puso ko't damdamin, kalapatan niya'y aking purihin. Sabay-sabay po natin taas ating kamay. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. O Diyos, Ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakilang iyong katapatan, pag-ibig ko'y walang hanggan, walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa
wala. Buong puso po nating awitin muli, walang katulad. Walang wala, O Diyos, binago mo ang ibig. Noong ngayon at magpakailan pa man, O Diyos, walang katulad mo. Walang katulad, walang katulad mo. Binago mo ang himig ng puso ko. Noon, ngayon at magpakailan pa man, O Diyos, walang katulad mo. Walang katulad mo. Binago mo ang himig ng puso ko. Noon, ngayon at magpakailan pa man, O Diyos, walang katulad. Noon, ngayon at magpakailan pa man, O Diyos, walang katulad mo. Noon, ngayon at magpakailan pa man, O Diyos, walang katulad mo. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nag-iisa ang ating Diyos na buhay. Nag-iisa ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nag-iisa ang ating dakilang Diyos. Sige po, kung kayo'y napagpala at nagalak sa ating pagsamba, ibigay ang ating pinakamabuti at pinakamalakas na palakpak sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. We're so blessed. Napagpala po ba kayo? Did you feel the presence of God in this place? Minsan pa po palakpakan natin ang ating pinakamabuting palakpak sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige po, makakaupo na po muna tayo. And if there are right now first-timers in the congregation, pwede po ba namin silang makilala? Meron po bang? Ayun. Pakitaas nga po ang kamay nyo ng mas mataas. Hallelujah. Welcome to Christ in you, sister. God bless you. Sa gawi po rito. This is a place for the old-timers. Hallelujah. God bless everyone. Sa taas po, first-timer. Meron po ba tayong, ayun, si Ivo. Hallelujah. God bless you, Ivo. Dito po, God, let us praise God for that one first-timer na dinala ng Panginoon sa ating lugar. Nakasama nating nagsamba. God bless you, sister. Ngayon po sa ating pagpapatuloy, pwede po bang tumayo ulit ang bawat isa? Let us greet one another. Let us, what we say to our brother, what we say when we say God bless, let us mean it. Tingnan po natin siya ng mata sa mata and say, God bless you, sister. God bless you, brother. This is the day when the lost are found. This is the day for a new beginning. Amazing grace, how sweet the sound. Oh, can you hear all the angels are singing? This is the day when the lost are found. This is the day for a new beginning. Amazing grace, how sweet the sound. Oh, can you hear all the angels are singing? This is the day when life begins. This is the day when life begins. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. God bless everyone. Makakaupo na po tayo.
And as we proceed, we'll be now going to our love offering. Sige po, tayo po, ihanda na po natin ang ating mga handog, ang ating mga tithes. And let's pray. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Lord, maging sa oras na ito, sa aming pong paghahandog, sa aming paglalagak ng aming mga ikapo sa iyong banal na harapan, Panginoon Diyos, hayaan mo pong masumpungan at matagpuan mo ang bawat isa na nagsasamba pa rin, O Diyos, sa iyong banal na pangalan. Panginoong Diyos, sa iyong mga anak, sa iyong matatapat na anak, na magkakaloob, na maglalagak ng kanilang mga ikapo, dalangin ko po ang iyong pagpapala sa bawat isa sa kanila. Ang kanilang buong pamilya, ang kanilang buong sambahayan, ang kanilang mga hanap buhay, ang kanilang mga negosyo, Panginoong Diyos. Dalangin ko po ang iyong pagpapala na hindi kayang abutin ng aming kaisipan. Vision. Panginoon, maraming salamat po. Malwalhati ka nga po sa aming paghahandog sa mga ikapo na aming ilalagay sa iyong banal na harapan. Ito po ang aming panalangin ng may pasalamat sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Everybody say Amen. Sige po, tayo po ngayon ay maghandog. For our announcements po, meron po tayong tatlong announcement. And tingnan po natin yung poster na to be projected on the monitor. Meron po tayong fellowship this coming Saturday, March 9, 9:30 in the morning at CIY Main. Okay, panood po tayo ng video for another announcement, the video of the Youth Radicals. Hi Radicals, this is Pastor Ian. I can't wait to see you this coming Saturday as we talk all about result. What is it and how can we having such thing result in restoration? Let's find out this week. Result, paninindigan ang paninindigan. Praise God. And for the next video, it's from the Young Adults Fellowship. This will be on March 16, also on a Saturday at 6 p.m. at C127 lot, doon po sa Lagundian. Hi guys! So nandito na tayo ngayon sa ating C127 lot at dinala namin kayo dito to tour you ano ang itsura ng ating lote. Bakit nga ba tayo nandito, Ate Aiko? Because this will be the venue of our next Young Adults Fellowship on March 16, 2024. Next month na yun, guys. At ang gagawin natin dito, we will have our fellowship with our young adults. Magdadala tayo ng mga friends and care groups. Yes, and also you can bring your camping chairs. Pwede kayong magdala ng mga mat, coffee, food, or anything. Pero syempre magpe-prepare tayo ng pagkain para sa kanila. Yes. Yes. And those are the young adults. Yung mga senior, wag po kayong maliligaw. Ang senior po dito, ang young adults dun sa C127. Ngayon po, let's open our hearts, open our minds, and be ready for the message of the Lord, which will be brought to us by the man of God, Pastor Phil Francisco. Thank you, Brother Bong. First Sunday po ngayon at kultura po natin sa ating po church that we are praying for the birthday celebrators at sa lahat po ng mga nagsuselebrate po ng kanilang anniversaries. Pwede po bang makita ang kamay ng mga nagbi-birthday po ng month of March? Ayan, para alam po natin mamaya kanino po tayo magpapalibre. Ano po? Pwede po ba silang tumayo? Ali po kayo. Palakpakan po natin ang mga March celebrators. And if you are celebrating your anniversary, happy birthday and happy anniversary. Hinihiling po namin kayo po'y lumapit po dito po sa harapan para kayo po ay aming maipanalangin. Thank you, Lord. Hintayin po natin sila. Thank you, Jesus.
Tayo pong lahat ay yumuko at ay manalangin minsan pa. Nagpapasalamat po kami, Panginoon. Ikaw ang may akda ng bawat mahalagang araw sa aming pong buhay. Yung araw po ng aming kaarawan ay napakahalaga sapagkat ito po'y patunay na ikaw ay may layunin sa aming pong buhay. Nakikigalak po kami sa lahat po ng nagsiselebrate ng kanilang birthday at anniversaries. Ito po'y pagpapakita na napakatapat po ninyo. Kaya anuman pong kahilingan ng bawat isa, kami po ay nakikiayon. Anumang itong naisin po nila, ikaw ang magkaloob sa takdang panahon na ito po ay kanilang kailangan. Gawin niyo pong mabunga lalo ang kanilang pong buhay. Maranasan ang iyong kabutihan araw-araw. Maging bukas palagi ang langit, hindi lang para sa kanila, kundi para sa kanilang buong sambahayan. Makita ng marami kung gaano ka kabuti sa pamamagitan ng galaw ng iyong kamay na may hahayag sa kanila sa araw-araw ng paglalakbay po nila sa mundo pong ito. Lalo nyo pong dadagdagan ang mga masasayang araw na kalapang buhay, lalo pong magiging matingkad ang galaw ng Diyos na kung saan anuman pong gagawin nila, ito po'y magtatagumpay at magbubunga. Kaya ngayon pa lamang, binibigay na po namin ang papuri sa lahat ng mangyayari ngayon pong 1 taon na dinagdag nyo po sa kanila. Pagpalain nyo rin po ang aming tuloy-tuloy na gawain habang po kami nakikinig ng iyong salita. Lalaki pa nito ng kapangyarihan ng aming Panginoon na magbibigay ito ng lakas ng aming buhay, hindi lamang po, Panginoon, sa aming spirito at kaluluwa, maging sa aming pong pangangatawan. As we hear your word, you will even strengthen every part of our being. We thank you so much. This is our prayer in the powerful name of Jesus. Ang lahat po magsabi ng Amen, Amen. God bless us all po. Maraming salamat. Happy birthday and happy anniversary. Ating pong buksan ng ating pong Biblia dito po sa Luke chapter 17 from verse 1 to verse 10. Babasahin po natin sa wika pong Tagalog. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tiyak na darating ang mga sanhi ng pagkakasala, ngunit kakilakilabot ang sasapitan ng taong panggagalingan niyon. Mabuti pa sa kanya na bitinan sa liig ng isang gilingang bato at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng sino man sa mga maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, pagsabihan mo. At kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung 7 ulit siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at 7 ulit ding lumapit sa iyo at sabihin niyang, nagsisisi ako, dapat mo siyang patawarin. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Tumugon ang Panginoon, kung ang inyong pananampalataya ay sinlaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa punong ito ng sikamoro, mabunot ka at matanim sa dagat at susundin kayo nito. Verse 7, kapag nanggaling sa inyo ang alipin sa pag-aararo o pagpapastol ng mga tupa sa bukid, inaanyayahan ba niyo siya agad upang kumain? Hindi ba't ang sasabihin ninyo ay, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka, at pagsilbihan mo ako habang ako'y kumakain. Pagkakain ko, saka ka kumain. Pinapasalamatan ba ng amo ang kanyang alipin dahil sinunod siya nito? Ganoon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng inuutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang Diyos po ang nagpala sa pagkabasa ng kanyang salita. Sa ating pong spiritual journey, nakalahad po ditong lahat ng turo ng ating Panginoon. Ang buhay nating spiritual, ito po ay journey. Ibig sabihin, kapag ito po'y journey, tayo po ay humahakbang ng pasulong. Kaya po, 3 pong bagay sa ating pong buhay, sa ating spiritual journey na dapat lumalago po tayo. Unang-una po yung pong forgiveness, pangalawa po yung faith, pangatlo po yung pong fruitfulness. Na nabasa po natin kanina na matuto tayong magpatawad, ang sabi po doon, sapagkat
sa ating paglago bilang isang Kristiyano, dapat mas matindi po yung pagpapatawad natin ngayon kumpara noong una po tayong tumanggap sa ating Panginoon. Pangalawa po, ang ating pananampalataya, dapat ito po ay mas angat kumpara noon. At ang ating pong pagiging mabunga sa ating pong buhay, sa ating pong nabasa po kanina, na yung isang alipin na kapag siya po ay sumusunod sa kanya pong amo, nagiging mabunga ang kanya pong buhay. Because when we are obedient, definitely it will produce fruitfulness in our life. Dapat mas mabunga po tayo ngayon kaysa po noon. Subalit ang ating pong bibigyang diin po ngayon yung nasa gitna. We will talk about the journey of faith. Meron pong 4 na bagay na ating makikita sa paghakbang po natin sa pananampalataya. Kung gusto nating lumago, dapat unang-una, faith must be authenticated. Second, faith must be activated. Third, faith must be accelerated. And fourth, faith must be applied. Una po nating titignan po yung faith must be authenticated. Dapat po ang pananampalataya, ito po ay mapatunayan na totoo. It must be proven genuine. Ang sabi po ng verse 5 of Luke chapter 17, the apostles said to the Lord, increase our faith. Bakit po kaya sinabi po ng mga disciples na ang kanilang pananampalataya, ito po ay palawigin pa ng Panginoon? They are praying na ito po ay mag-increase. Let us see the context. In verse 3 and verse 4, pay attention to yourselves. If your brother sins, rebuke him. And if he repents, forgive him. If he sins against you 7 times in the day and turns to you 7 times saying, I repent, you must forgive him. Pagkatapos po itong binanggit ng ating Panginoon, na kapag meron daw pong nagkasala sa kanila ng 7 beses sa isang araw at humingi ng tawad, patawarin ninyo. Alam niyo po, pagkatapos po yung sinabi ng Panginoon, Lord, increase our faith. Kasi po, hindi po madali na magpatawad sa isa pong taong nagkasala maghapon 7 beses. Aminin niyo po. Sino po ditong madaling magpatawad? 7 beses po yan, ha? Siguro po, humihingi pa lang ng tawad doon sa pangalawa, o ano, gagawin mo na naman ulit yan, tapos hihingi ka na naman ng tawad. Pang-apat na yan, hihingi ka na naman ng tawad, uulitin mo na naman. Hindi ho madali yan. Kaya nga po nasabi po dito, this is a high standard of faith. Kaya nga nasabi nila, Lord, increase our faith. Hindi pa namin standard yan. Dahil ang ating pong Panginoon, nung siya po'y nagtuturo, ang sabi po niya, a tooth for a tooth, an eye for an eye. But I tell you, ang sabi niya, ibigay mo yung pisngi mo pa, yung ibang pisngi mo, di ba? Kapag ikaw ay sinampal, ang sabi po ng ating pong Panginoon. Iba po ang ating Panginoon. Kapag nagmamahal daw tayo, hindi lang po yung pong mga taong mahal natin, kundi pati po yung ating mga kaaway ay mamahalin po natin. Yung standard ng Panginoon ay masyadong mataas. Kaya nga nasabi po ng mga disciples, Lord, increase our faith. Do you know that genuine faith is authenticated by forgiveness? Kapag sinasabi po nating tayo ay may pananampalataya, pwede po bang pakitaas ang lahat ng kamay ng merong faith? Thank you po. Yung ating pong sinasabing pananampalataya na meron tayo, dapat ito po'y mapatunayan na tayo marunong magpatawad. Alam niyo po ba kung bakit? Forgiveness can be seen as an outward expression of an inward reality of genuine faith. When someone truly believes in the forgiveness they have received from God, it naturally overflows into their relationships with others. Forgiveness becomes a tangible manifestation of one's faith in action. Ang pagpapatawad ay maaaring tingnan bilang isang kapahayagan ng tunay na pananampalataya. Kapag ang isang tao ay tunay na naniniwala sa kapatawaran na kanyang natanggap mula po sa Diyos,
ito ay natural na lumalabas sa kanyang ugnayan sa iba. Alam niyo po yung taong nakakaintindi na siya po'y pinatawad ng Panginoon, na siya'y mahal ng Diyos, at siya ay pinapatawad ng Lord anumang oras na siya ay nagkakasala, ang natural na damdamin ng taong yon, automatic, kapag may nagkasala sa kanya, marunong siyang magpatawad. Di po ba na-experience po natin? Noon, hindi po tayo madaling magpatawad. Pero minsan, meron pong nagkasala sa atin, napatawad natin at sabi na, bakit nagawa ko yun? Hindi ako dating ganoon. Ano po ang nangyari? Sapagkat ang nagkokontrol na ng ating pong puso ay ang pag-ibig ng ating Panginoon. We understand now what is to be forgiven and what is the kind of love that He bestowed upon us. Kaya, yan po'y umuusbong sa atin. It comes out naturally. Natural po sa totoong mananampalataya na siya po ay marunong magpatawad. Kaya nga po, ang sabi dito, ang pagpapatawad ay nagiging isang physical na pagpapakita ng isang pananampalataya. Nandiyan pa po ba kayo? Pangalawa po, faith must be activated. Pagkatapos po, sinabi po sa verse 5, the apostle said to the Lord, increase our faith. Ano pong ginawa ng Panginoon noong pong sila'y nanalangin? Lord, increase our faith. Sila po ba'y nilay hands ng Panginoon? Let your faith be increased. Ganun bang ginawa ng Panginoon? Hindi po. Sila ba'y tinugon ng Lord doon sa kanilang kahilingan na sila po ay magkaroon ng mas angat na pananampalataya? Ang sinabi po ng Lord sa verse 6, and the Lord said, if you had faith like a grain of a mustard seed, you could say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it would obey you. So, imbis na po sinagot ng Lord na sila po ay bigyan ng pananampalataya, ang ginawa ng Lord, gusto niya yung faith na meron sila ma-activate. You know why? Because faith is not requested. It must be activated. Sapagkat ang faith nasa atin na, kailangan lang po itong ma-activate. Kailangan lang po itong gamitin. Kailangan po itong lumabas. Naalala ko po yung isang pangyayari noong meron pong 10 ketongin na nag-pray sa ating pong Panginoon na sila po ay pagalingin. Dito po sa Luke chapter 17, verse 12 to 14, ang sabi po dito, and he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, Jesus, Master, have mercy, have pity on us. Sila po ba'y nilapitan ng Panginoon? Nilay hands po ba sila at pinagaling ng Panginoon? Hindi po. Ang sabi po ng verse 14, when he saw them, he said, go, show yourselves to the priest. And as they went, they were cleansed. Yung pong faith na nasa kanila, at the time na sinabi ng Panginoon, go and show yourselves to the priests. Noong yun po ay kanilang pinakinggan at sinunod po nila na activate yung kanila pong faith. Kaya nung po sila'y humakbang pasulong, biglang nalinis po ang kanilang katawan at sila po'y nakatanggap ng kagalingan. Paano sila nakatanggap ng kagalingan? Yung pong faith na nasa kanila, it was activated. Ganon din po ang nangyari po sa Acts chapter 3 during the time of the disciples. Nung po sila'y papunta doon po sa temple, doon po sa afternoon prayer, yung pong 3 in the afternoon, doon po sa beautiful gate ay meron pong lumpo na humihingi po ng limos. At ito po ang sabi po ni Peter. But Peter said, I have no silver and gold, but what I do have, I give to you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk.
So nung nakita po ito, hindi po siya nilay hands, hindi po siya pinag-pray. Ang sabi po doon sa lumpo, rise up and walk. Matagal pong panahon na hindi po tumitindig ang taong ito at hindi po siya nakakapaglakad. Subalit noong pong narinig niya, yung pong rise up and walk, na-activate yung kanya pong faith, bigla po siyang tumayo. Nung una po'y nahihirapan po siya, kaya inalalayan po siya. Ang sabi po ng verse 7, and he took him by the right hand and raised him up, and immediately his feet and ankles were made strong. At kung babasahin po natin yung susunod pong verses, hindi lang po lumakas yung kanyang mga tuhod, yung kanyang paa. Siya po ay naglakad at lumundag pa at sinamba ang Panginoon. Why? Because the faith was activated. Kaya, pakisabi nga po sa iyong katabi, you must activate your faith. Hindi lang po yan sa ating pong physical na pangangatawan. Maaring sa business or any kind of problem that we are encountering right now, it takes really an activation of our faith so that we will experience the miracle of God. Ito po, parati ko pong kinukwento, experience ko po nung nasa San Nicolas pa po ako, yung first ministry together with my wife, first outreach. Meron pong isang family po doon na ang apelido po ay Abaracoso. Yung tito po ng kanyang, yung pamangkin po kasi nag-a-attend po sa ating pong outreach at the time. Yung tito po niya ay hindi na po makatayo. Dati pong boksingero po yon at dati pong karpintero. At nung tinignan po namin, yung pong kanyang dibdib, ito po'y butas na. At meron pong lumalabas na fluid sa dibdib po niya. Napagalaman po, may sakit po siya sa lungs. Payat na po siya, hindi makatayo at hindi po makapaglakad. Ngayon po, pagkatapos po ng Bible study po natin, Thursday night po yon. Pagpunta po doon sa bahay, nakita ko po siya. Ito lang po sinabi ko, Brad, naniniwala ka bang pagagalingin ka ng Panginoon? Nakahiga po siya. Opo, Pastor. Kung naniniwala kang pagagalingin ka ng Panginoon, tumayo ka dyan, lumundag ka, sabi ko po. Alam niyo po, tumayo siya at lumundag siya. At bigla pong pumalakpak po yung mga kamag-anak po doon kasi sabi nila, Pastor, hindi ho makatayo man yan at hindi po makalundag. Pero sa araw na ito, nakatayo siya at lumundag po siya. Palakpakan natin ang Panginoon po doon. Ngayon, alam niyo po nangyari, nagkabalik po siya sa kanya pong pagtatrabaho. Nakapagkarpintero na naman po siya, bumalik po yung sigla ng kanya pong katawan. Sino pong nagpagaling sa kanya? Hindi po ako. Yung faith po niya was activated at that time that I said, tumayo ka at lumundag ka. Kaya po ang ating pananampalataya, it doesn't matter kung ito man po ay malaki o maliit. It is not the size of your faith that counts. It is what you do with your faith that counts. Kasi po, ang tinuturing po dito, para itong maliit na binhi, a mustard seed kind of faith. Tandaan po natin, activated faith is the key to open the door of miracle in your life. Ang mga susi po ay iba't iba po ang sukat. Meron pong susi na malaki, meron din pong susi na maliit. Kahit po malaki yung susi, kapag hindi mo naman po ginagamit para magbukas ng pintuan, ay wala pong mabubuksan na pintuan. Pero kahit maliit yung susi, pero ginamit mong pambukas yan ng pintuan, definitely mabubuksan ang pintuan. Kaya kahit maliit ang iyong pananampalataya, kung ito'y ginagamit naman po natin, mabubuksan ang pintuan ng milagro sa iyong buhay. Kaya faith or activated faith is the key to open the door of miracle in your life.
Pangatlo po, faith must be accelerated. Ginamit ko po yung word na accelerated. Dapat mabilis ang paglago, hindi po mabagal. Kaya yung word po natin dito ay acceleration. Ang sabi po ng verse 5 to verse 6 again, and the Lord said, if you had faith like a grain of mustard seed, you could say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it would obey you. Despite its small size, a mustard seed has the potential to grow and accelerate into a large and flourishing plant. Similarly, a mustard seed kind of faith has the capacity to accelerate and mature over time. Hindi po overnight. It's over time through nurturing and cultivation. Kung gusto po natin ang isa pong halaman na maliit, ito po ay lumaki, kailangan po itong inaalagaan. Ganon din po ang pananampalataya. Kung gusto po natin ang ating pananampalataya, ito po ay lumaki at maging isang malaking klase ng puno. Kailangan ito po ay ating inaalagaan. It must be nurtured and cultivated. Faith must be nurtured and cultivated in times of great challenges and difficulties. Kung kailan po tayo nagkakaroon ng maraming problema, kung kailan matitindi ang ating mga challenges, kung kailan tayo nagkakaroon ng matinding hamon sa buhay, doon tayo lalong mag-attend. Doon tayo lalong magbasa ng Bible. Doon tayo lalong mag-morning watch. Doon tayo lalong manalangin. Doon tayo lalong maglingkod sa Panginoon. That is nurturing our faith. Nakakalungkot po sa ilan kapag po may matinding problema po sa buhay, kapag hindi nila gusto yung nangyayari sa buhay nila, nagtatampo sila sa Panginoon. Kung minsan hindi na po sila nag-a-attend. Malamig na ang puso sa salita ng ating Panginoon. They are not nurturing their faith. If you want your faith to grow, nurture your faith in times of difficulty and challenges in your life. Doon po mag-grow yung ating pananampalataya. Kung kailan tayo nahihirapan, yung bang pipilitin mo na lang yung katawan mo para ikaw ay magpakitang unshakable ang iyong pananampalataya. Gawin mo para patunayan mo walang anumang bagay dito sa lupa ang makakapigil sa pag-unlad ng iyong pananampalataya. Naalala ko po minsan may tumawag po sa akin, Pastor, pwede po ba kayo mag-speaker? Saan po yan? Sa Tagaytay po. 4 po silang microfinance corporation, nagsama-sama po sila, magre-retreat po sila. Kayo po yung magsasalita ng hapon, 1 to 5. Sige po, pwede po akong sabi ko. Doon po sa time na yon, masakit po ang tuhod ko. Hirap po akong magsalita ng mahabang oras. Kaya ako po'y nag-pray sa Lord. Sabi ko, Lord, kahit masakit yung tuhod ko, lalo kitang paglilingkuran. Lalo kitang sasambahin. Lalo kitang pararangalan sa aking buhay. Pagkatapos ko pong nag-pray ng ganoon at kinausap si Lord, tumawag ulit yung pong nag-i-invite. Pastor, nakakahiyaman po sabihin, a day before, ang sabi niya, pwede po ba kayo na rin po ang mag-preach sa umaga? Kasi po, hindi po makakarating yung pong speaker, nagkasakit po siya. Pasensya na po, ngayon lang po sinabi, kinabahan po ako. Ibig sabihin, mas mahabang oras po yun. Kaya sabi ko sa Lord, Lord, mas mahaba po ito.
Kailangan ko po ang inyong kalakasan. Kailangan ko po na tulungan niyo po ako sa puntong ito. Lalo pa rin kitang paglilingkuran. Umalis po kami maaga-maaga. Si Jan na po yung nag-drive hanggang po doon. Kasama ko po yung asawa ko at saka si Ate Nice po. No? Pagpunta namin doon, mag-start na po na ako po'y magtuturo. Hindi po halata, nakangiti po ako. Alam niyo po, natapos yung maghapon, hindi po sumakit yung tuhod ko. At ito pong matindi, nag-overtime pa. Umabot po ng 5:30 kasi po nagkaroon ng tanungan. Napasarap po yung tanungan. Nakalimutan na rin po nila. Actually may bagyo po that time. Kaya mas gusto nila, nasa loob nila, imbis na po pumasyal po sila. Pero naranasan ko po na kung kailan meron pong great challenges and difficulty, doon po natin inaalagaan ang ating pananampalataya. Hindi ito umuurong, hindi ito lumiliit, lalo itong umaapaw, lalo itong umuusbong, lalo tayong nagiging passionate, lalo tayong nagiging maalab, lalo tayong nagiging mainit sa ating paglilingkod, sa ating pagsamba, sa ating pananalangin sa Panginoon. Faith grows best in times of difficulty. Ang sabi po ng Joshua chapter 1 verse 8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Unang-una binanggit dito, this book of the law must always be on your lips. Ano pong ibig sabihin ng always? Pag sinabi pong always, always. Palagi. Maganda man, hindi maganda yung panahon, ang laman ng ating pong mga labi, salita ng Diyos. Ito po yung malaking tanong. Kapag may problema tayo at hindi maganda yung nangyayari sa buhay natin, anong lumalabas sa bibig natin? That's the challenge. At kung anong laman ng ating puso, yan ang lumalabas sa ating pong bibig. Kaya kapag salita ng Diyos ang lumalabas sa bibig natin, ibig sabihin, yan din ang laman ng ating puso. Hindi lang po laman ng puso at laman ng ating mga labi, kundi laman din po ng ating kaisipan. Kasi sabi dito, meditate on it day and night. At kapag po ang laman ng ating isip, salita ng Panginoon, laman ng ating puso, salita ng Panginoon, laman ng ating labi, salita ng Panginoon, ibig sabihin, yan na yung nagkokontrol ng ating pong buhay. Kaya napakadali. We carefully obey everything that is written in it. Madali mo nang sundin yan. At ano pong mangyayari? Your life will be prosperous and successful. Sino po gusto maging prosperous? Talagang pag-prosperity, malakas pong amen natin. Definitely. Ang magbibigay ng prosperity and success sa atin, laman ng ating puso, laman ng ating bibig, laman ng ating kaisipan, salita ng ating pong Panginoon. Ako po'y nagtuturo po ng IBI. Nung kami po ay nag-aral na po sa Book of Joshua, ito po ang aking nakuha pong revelation. Before the Israelites can conquer the promised land, they need to conquer first their little Canaan. And what is that Canaan? The mind is the little Canaan that should be conquered by the Word of God. Ang lawak po ng promised land na kailangan po nilang makonquer. But before they can conquer the whole promised land, they need to conquer a small promised land, a small Canaan, the mind. Why? Kasi po kapag hindi na-conquer ng Word of God ang ating kaisipan, kapag tayo po ay nasa labanan na, meron pong matinding pagsubok dyan.
At kapag mahina ang isip natin sa salita ng Panginoon, susuko ka. Akala ko simpleng labanan lang ito, matindi pala. Suko na po ako, Panginoon. Pero kapag controlled ka ng Word of God, yan ang nangingibabaw sa puso mo, sa isip mo, sa bibig mo, kahit may labanan na matindi, kontrolado ng salita ng Diyos, ang kabuuan ng iyong pagkatao, magpapatuloy ka pa rin. Hindi ka matatakot sa mga higante. Hindi ka matatakot sa mga hamon ng buhay dahil pinangahawakan mo ang pangako ng salita ng Panginoon. This is also in the ministry and in business. Meron po mga churches, may mga lingkod ng Panginoon, gusto po'y masaturate ang buong Pampanga. Masaturate ang buong Northern Luzon, ang buong Pilipinas. My friends, before na makonquer po natin yan, the Word of God must conquer first the little Canaan, the little Pampanga, the little Philippines, and that is the mind. Kahit po yung mga business people na narito, gusto natin magkaroon tayo ng mga branches in different places. Before makapagtayo tayo ng maraming branches that we can conquer the whole Northern Luzon or the whole Philippines, the Word of God must first conquer this little mind. Dahil kapag po business ang pag-uusapan, nandiyan po yung mga business people natin, hindi po madali ang maraming branches. Magtanong po kayo kay Brother August. Hindi po madali. Maraming mga challenges. Pero dahil ang Word of God na nagkokontrol ng buhay ninyo, napapaglabanan ninyo at kontrolado ninyo ang sitwasyon sapagkat ang nagpapatibay ng inyong puso at kaisipan, salita ng Panginoon. The Word of God plays a crucial role in fueling and accelerating our faith. Nandyan pa po ba kayo? Sa akin pong pagtatapos, number 4, faith must be applied. Kapag sinabi pong faith must be applied, it must be applied every day. Bakit po every day? Sapagkat po, araw-araw, meron pong labanan. Doon po sa book of Joshua, ang unang-unang dapat po nilang tahakin, dapat po nilang malampasan yung pong Jordan River. Yung pong mga Israelites po na 20 years old below, they did not experience yung pong Red Sea, the parting of the Red Sea, sapagkat hindi pa po sila naisilang at that time. Naisilang po sila doong nasa wilderness na po sila. Kaya wala po silang experience na ganoon. Wala po silang miracle na ganoon. Dapat patunayan ng Panginoon yung milagro sa kanila para lumakas ang loob nila. Bakit? Kasi po pagkatapos po noon, marami silang labanan. Pagkatapos po ng Jordan River, meron pong Jericho. Meron pong Ai. Meron pa pong mga iba't ibang lugar na mga Jebusites, na mga Amalekites. Ang dami po. Kaya dapat doon sa araw na yon, kanila pong malampasan ang Jordan River. Ang Jordan River po, may time na ito po ay low tide, may time na ito po ay high tide. Kapag po low tide, nakakapag-baptize po sila sa tubig, nagagamit po for water baptism. Pero kapag high tide po yan, mataas. Kailan po yung high tide? Kapag po harvest time, yung pong river banks po nito ay nag-overflow. Kung babasahin po natin ang Joshua chapter 3 verse 15, mababasa po natin at that time na sila po ay naroon para po tatawid harvest time. Ibig sabihin, high tide yung Jordan River. Kapag po high tide sa pag-aaral, maaring yan po ay 10 feet yung lalim. O Brother Bong, ano yung height ng 10 feet? Yan bang nasa ceiling mo? Okay. So, kaya-kaya mo bang maglakad ng ganyan? Hindi po. Subalit, ang pangako ng Panginoon sa kanila, pagtungtong ng kanilang mga paa, doon po sa river na yon, that river will be dried up. Kaya nung humakbang po sila, in-apply nila yung kanilang faith doon sa word ng Panginoon,
bigla pong nahati yung Jordan River at naging dry yung kanilang lalakaran. Dala-dala po nila yung pong Ark of the Covenant symbolizing the presence of God. Pero hindi po natapos po doon. Pagkatapos po noon, kailangan po nilang masira yung Jericho Wall. Noong pong nasira nila yung Jericho Wall, kailangan po nilang mapagtagumpayan ang Ai. Noong pong natalo po nila yung Ai, sunod-sunod na po yung labanan. So ibig sabihin po nito, meron pong araw-araw na labanan ang buhay ng isang Kristiyano. Lahat ng meron pong labanan ngayon, pakitaas po kamay. Doon po sa nagtaas ng kamay, pakisabi sa kanya, may paparating pa. Parang ayaw niyo po yung may paparating pa. Nung kami po ay nag-aaral po sa Bible School, yung presidente po ng Bible School, si Bishop Jess Candelaria, ito po sabi po sa amin, kapag magpapastor na kayo, dadanas kayo ng maraming pagsubok at problema sa inyong buhay. Hindi po namin masyadong pansin kasi mga estudyante lang po kami noon. Bagamat kami po naglilingkod na po kapag gabi. Pero nung nag-full-time na talaga po kami, marami nga talagang problema na mararanasan kapag nagpastor ka. After mga 10 to 15 years, nag-reunion po kami. Pinuntahan po namin po si Bishop. Bishop, totoo po ang sinabi nyo? Marami po palang problema ang mga pastor. Ang sagot po niya sa amin, maghintay-hintay kayo, may paparating pa. Imbis na po in-encourage po kami. Na-challenge po kami. Pero totoo yun. Hindi naman po tayo makakarating sa ating estado ngayon kung hindi tayo dumanas ng pagsubok. Amen po ba? Kasi ang sabi po ng Habakkuk chapter 2 verse 4, behold the proud, his soul is not upright in him, but the just shall live by his faith. Ang isang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. It is a life of faith. It is a living faith. Kaya kapag po living faith po yan, yan ang ating ginagamit, ina-apply araw-araw. Nag-i-amen yung bata. Kaya kung titignan natin yung huling sulat po ni Habakkuk, ito po yung makikita natin ang buhay ng may pananampalataya. Dito po tayo magtatapos. Habakkuk chapter 3 verse 17 to 19. Kahit hindi mamunga ang mga puno ng igos, ubas, o ang kahoy ng olibo, at kahit walang anihin sa mga bukirin, at kahit mamatay ang mga alagang hayop sa kanilang mga kulungan, magagalak pa rin ako dahil ang Panginoong Diyos ang magliligtas sa akin. Siya ang nagbibigay sa akin ng kalakasan. Pinapalakas niya ang aking mga paa na tulad ng mga paa ng usa upang makaakyat ako sa mataas na lugar. Ano po yung pag-akyat sa mataas na lugar? Yung ating pong marating, yung level na gusto ng Lord na marating natin. Hindi po sinasabi dito na aalisin ng Lord ang mga pagsubok. Kundi sa panahon na mga pagsubok na wala kang aanihin, may mga mamamatay sa harapan mo, may mga bagyong darating sa buhay mo, magalak ka kapatid, sapagkat palalakasin ng Panginoon ang mga paa mo para ikaw ay makasulong, makaakyat, makatakbo sa iyong buhay pananampalataya. That is applying faith every day. Kung titignan natin yung katabi natin, salamat nandito siya. Pero alam niyo po, may pinagdadaan ng pagsubok yan.
Magalak ka, kapatid. Every time that we are experiencing challenges in our lives, the Lord is placing us in a position of growth faith. Nais ng Panginoon na lumago ang ating pananampalataya. Kaya ngayon pong oras na ito sa pakikibahagi po natin sa banal na hapunan, panalangin natin, umangat ang ating pananampalataya. We will sing a song about lifting our hands again so that faith will arise in our lives. Thank you, Lord. Bago po tayo kukuha po ng tinapay at kukuha po ng kopa, pwede po ba tayong yumuko at tayo manalangin? This is a challenge to everyone na hindi pa po tumatanggap sa Panginoon bilang sariling Diyos at tagapagligtas na kanyang buhay. Meron po ba dito na gusto niyong tanggapin ng Panginoon? Siya ang magpapalakas sa iyo. Mahina tayo, subalit sa iyong kahinaan, nagiging totoo yung biyaya ng Panginoon na nagpapalakas sa atin. Kailangan mong isukong yung buhay sa Panginoon. Tanggapin siya bilang sariling Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. Sumunod ka sa aking panalangin. Sabihin mo ng malakas, Panginoong Yesus, sa oras na ito, inaamin ko po, ako ay isang makasalanan. Ako po'y mahina. Hindi ko po kayang iligtas, baguhin ang aking sarili. Kaya ngayong oras na ito, naniniwala po ako, ang Panginoong Yesus ay namatay at nabuhay na muli para sa aking kaligtasan. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga pagkakasala. Linisin niyo po ang aking puso. Binubuksan ko po ang pusong ito. Tinatanggap kita bilang aking sariling Diyos, tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Kayo na po maghari sa akin mula sa araw na ito. Salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Be still, there is a healer. His love is deeper than the sea. His mercy, it isn't failing. His arms are a fortress for the weak. Let faith arise. Let faith arise. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. And as I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. Oh. Tayo pong lahat ay tumayo habang inaawit po natin. Be still, there is a river that flows from Calvary's stream, a fountain for the thirsty. Your grace, it washes over me. So let faith arise. Let faith arise. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these
Tas po natin ang tinapay. Tinanggap ko ang aral mula sa Panginoon at akin namang binabahagi sa inyo. Nang gabing ipagkanulo ang Panginoon, siya'y dumampot ng tinapay. At matapos magpasalamat, ito ay kanyang hinati-hati at sinabi, ito ang aking katawan na binabahagi sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Taas po natin ang kopa. Gayon din naman, matapos maghapunan, ang kinuha ang saro ng Panginoon, at matapos magpasalamat ay sinabi, ito ang saro ng bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Tayo po'y manalangin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, na hindi lamang kaligtasan ang iyong binigay, kundi buhay na walang hanggan. At karapatan na kami po'y mabuhay ng matagumpay araw-araw, sapagkat hindi nawawalan ng kapangyarihan ng dugo ng Panginoong Hesus na siyang naipagkaloob po sa amin. At sa iyong latay, kami po'y nagsigaling na. Inaangkin po namin ang lahat ng benepisyo ng krus ng Kalbaryo sa bawat aspeto ng aming pong buhay. Maglalakad po kami ng may tagumpay, ng may malakas na pananalig na ang Diyos ang siyang kumikilos po sa aming buhay. Kung paano kami po'y binigyan nyo ng kaligtasan ng panahon na kami po'y tumanggap sa inyo, araw-araw kami po ay ligtas sapagkat tiyak na kami pag-aari ng aming Panginoon. Hanggang sa kanyang muling pagbabalik, mananatili kami sa presensya ng aming Panginoon. We thank you for the security of our salvation. We thank you that the Holy Spirit is the guarantee that we have been redeemed until the coming of our Lord Jesus Christ. Tanggapin niyo po ang aming mga pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Tayo po lahat ay kumain. Tayo po lahat ay uminom. Praise God. Can we lift our hands as we sing once again, Let Faith Arise. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, we bless you, Lord. Now I lift my hands to believe again. Hallelujah. 'Cause you are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God. Let faith arise. So let faith arise. Let faith arise. Open my eyes. Open my eyes. Let faith arise. Let faith arise. Lord, open my eyes. Open my eyes. I lift my hands to believe again. Oh, you are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. Yes, God, you are faithful forever. Dalangin namin ngayon pong araw na ito sa aming pong pansamantalang pagtatapos. We pray that our faith will be authenticated, it will be activated, it will be accelerated, and it will be applied, not only today, but even for the rest of our lives. Samahan kami ng iyong pag-ibig, ng iyong kapayapaan, at ng iyong kagalakan na nagbibigay ng lakas po sa amin. Babaunin namin ang lahat ng mga pagpapala na aming tinanggap ngayon para kami po'y maging pagpapala sa maraming tao. Maging hayag ang aming pananampalataya at maging kalakasan po kami sa maraming tao na aming makakasama hindi lang sa araw na ito, kundi sa araw-araw ng aming pong buhay. Ngayon pa lamang, nagpapasalamat na po kami sa isang matagumpay
pinagpala at mabungang buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, ang lahat po'y magsabi ng Amen. God bless us all po. Magbatihan tayo sa pangalan ng ating Panginoon.